Maligayang pagdating sa isa sa mga pinakakilalang at pinakanakakatakot na kwento sa buong Pilipinas. Ngayong gabi, isasalaysay natin ang alamat ng White Lady ng Ballet Drive, isang kalye sa Quezon City na naging simbolo ng takot at hiwaga para sa maraming Pilipino sa loob ng maraming dekada. Isipin mo ang isang mahabang kalye na natatakpan ng malalaki at matandang puno ng balete, ang kanilang mahahabang ugat na nakabitin sa hangin tulad ng mga kamay na humihila sa kadiliman. Sa gabi, ang Balete Drive ay nagiging isang lugar na puno ng misteryo. Ang liwanag ng mga poste ay halos hindi kayang talunin ang dilim na hatid ng malalaking puno. Ang hangin ay tahimik, ngunit pakiramdam mo ay may nagmamasid sa iyo mula sa kadiliman. Ito ang Balete Drive, isang lugar kung saan ang hangganan ng buhay at kamatayan ay tila manipis na papel lamang. Ang Balete Drive ay isang kalye sa New Manila, Quezon City na itinayo noong panahon ng Amerikanong pananakop sa Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, naging isa itong tahimik na residential na lugar na puno ng malalaking bahay at malulusog na puno ng balete. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang kumalat ang mga nakakatakot na kwento tungkol sa isang White Lady na lumalabas sa kalye tuwing gabi. Ayon sa mga matatanda, nagsimulang lumabas ang mga ulat noong dekada 70 at 80 nang ang mga tsuper ng taxi ay nagsimulang magulat ng kakaibang mga karanasan habang nagmamaneho sa Balete Drive sa hating gabi. Isa-isa, ang mga kwento ng mga manlalakbay sa gabi ay nagpalakas ng paniniwala na may isang hindi mapakaling kaluluwa na gumagala sa makulimlim na kalsada. Mula noon, ang Balete Drive ay naging simbolo ng kakilabutan sa buong bansa. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang hitsura ng White Lady ayon sa mga nakasaksi. Halos magkapareho ang kanilang mga paglalarawan na nagbibigay ng mas nakakatakot na dating sa buong alamat. Inilalarawan siyang isang babaeng nakasuot ng mahabang puting damit, na parang damit panglibing o simpleng damit na puti ang kulay. Ang kanyang mukha ay maputla, halos walang kulay, at madalas na nakikita na may mahabang buhok na nakabitin sa kanyang mukha. Ang pinakakakakilig na bahagi ng mga kwento ay ang paraan kung paano siya nakikita. Hindi siya direktang nakikita ng mga saksi sa harapan. Sa halip, nakikita siya sa salamin ng mga sasakyan, lalo na sa rear view mirror ng mga taxi at jeepney. Minsan, nakatayo lamang siya sa gilid ng daan sa hating gabi, tahimik at walang galaw, na parang naghihintay ng sasakyan. Ang mga detalyeng ito ay paulit-ulit na binabanggit ng iba't ibang saksi sa loob ng maraming taon. Isa sa mga pinakasikat na kwento tungkol sa White Lady ay nagmula sa isang batikang taxi driver na nagngangalang Mang Ernesto. Isang madaling araw, bandang ikadalawa ng umaga, habang nagmamaneho siya sa Balete Drive, napansin niya ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng daan. Nakasuot ito ng puting damit at tila humaharang sa kanyang sasakyan. Nag-alinlangan si Mang Ernesto, ngunit dahil akala niya ay isang pasahero ang babae, dahan-dahan niyang pinigilan ang kanyang taxi. Habang humihinto ang sasakyan, napansin niyang hindi gumagalaw ang babae. Walang kilos, walang anino at tila nakatutok lamang ang tingin nito sa kanya. Naramdaman ni Mang Ernesto ang kakaibang lamig sa loob ng kanyang sasakyan kahit nasarado ang mga bintana. Ang kanyang puso ay huminto sa kaba ng sandaling iyon. Hindi niya matiyak kung dapat siyang bumaba o magpatuloy sa pagmamaneho. Nang makita ng taxi driver ang babaeng nakatayo sa gitna ng daan, agad niyang pinigilan ang kanyang sasakyan. Lumabas siya at tiningnan ang paligid, ngunit wala na ang babae. Nagtataka at nag-aalala, muling pumasok siya sa kanyang taxi at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ilang sandali pa lamang ang lumipas ng mangilid ang kanyang paningin sa salamin ng kanyang taxi. Doon niya nakita ang isang babaeng nakaupo sa likod na upuan, nakatingin sa kanya ng walang anumang emosyon sa mukha. Ang maputla at maputing mukha nito ay nagbigay ng matinding takot sa kanyang puso. Hindi niya narinig ang anumang tunog ng pintuan na nagbukas o nagsara. Hindi niya napansin ang sino man na sumakay. Ang kanyang mga kamay
ay nanginig habang hawak ang manibela. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang matinding lamig na pumasok sa buong katawan niya at nang muli niyang tingnan ang salamin, wala na ang babae. Hindi lamang ang mga taxi driver ang nakasaksi sa White Lady ng Balete Drive. Maraming iba pang tao mula sa iba't ibang bahagi ng lipunan ang nagbahagi ng kanilang nakakakilig na mga karanasan sa lugar na ito. Mga estudyante na nag-uwi ng hating gabi pagkatapos ng kanilang mga klase ay nagsabi na nakakita sila ng isang maputing anino na nakatayo sa gilid ng daan. Ayon sa kanila, nang lumingon sila para tingnan ng mabuti, wala na itong bakas. Mga manggagawang nagtatrabaho sa gabi at dumadaan sa Balete Drive sa maagang umaga ay nagkukwento rin ng katulad na karanasan. Isang manggagawa ang nagsabi na nakita niya ang isang babaeng naglalakad ng walang ingay at nang lapitan niya ito, biglang nawala. Kahit ang mga ordinaryong manlalakbay na hindi naniniwala sa mga multo ay nagsimulang magduda pagkatapos ng kanilang sariling karanasan sa Balete Drive. Maraming nagsisiyasat sa tunay na pinagmulan ng White Lady ng Balete Drive at isa sa pinakakilalang teorya ay nagsasabing siya ay isang babaeng namatay sa isang trahedyang aksidente sa naturang kalye noong nakaraan. Ayon sa ilang mananaliksik, may mga ulat ng malubhang aksidente sa Balete Drive noong kalagitnaan ng ika-20 siglo kung saan ang ilang biktima ay mga kababaihan. Sinasabing ang isa sa mga babaeng ito na namatay ng walang maayos na paalam sa kanyang mga mahal sa buhay ay nananatili pa rin sa lugar bilang isang nagalagalag na kaluluwa. Ang mga detalye ng mga insidenteng ito ay nanatiling malabo at hindi ganap na nakumpirma, ngunit ang mga ito ay patuloy na isinasalaysay ng mga matatanda sa lugar. Ang kawalan ng katiyakan sa mga katotohanan ay lalong nagpalalim sa misteryo at nagbibigay ng mas makapangyarihang buhay sa alamat ng White Lady. Ngunit higit pa sa isang simpleng kwento ng multo, ang White Lady ay may malalim na kultural na kahulugan para sa mga Pilipino. Sa ating kultura, ang mga multo ng kababaihan ay madalas na lumalabas sa mga kwentong bayan dahil ang babae ay simbolo ng pagmamahal, sakripisyo at hindi natatapos na pagdurusa. Ang White Lady ay kumakatawan sa mga kaluluwa ng mga babaeng namatay nang may hindi natutupad na hangarin o hindi nasagot na katarungan. Ang puting damit na kanyang suot ay sagisag ng kadalisayan, ngunit pati na rin ng kamatayan dahil sa tradisyonal na paniniwala ng mga Pilipino, ang puti ang kulay ng pagdadalamhati. Ang kanyang presensya sa Balete Drive ay nagpapaalala sa atin na ang buhay at kamatayan ay magkasamang umiiral. Para sa maraming Pilipino, ang paniniwala sa White Lady ay hindi lamang pamahiin, kundi isang paraan ng pagkilala sa mga kaluluwa ng mga nauna sa atin. Bukod sa White Lady mismo, may isa pang mahalagang bahagi ng kwentong ito na hindi natin maaaring balewalain. At iyon ay ang mga puno ng balete na nagtatayo sa buong haba ng Balete Drive. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang puno ng balete ay hindi lamang isang ordinaryong puno. Ito ay itinuturing na tirahan ng mga espiritu, engkanto at iba pang mga nilalang mula sa kabilang mundo. Ang malalim at makapal na ugat nito na bumababa mula sa mga sanga ay parang mga tanikala na nag-uugnay sa mundo ng mga buhay at mga patay. Ayon sa katutubong paniniwala, ang mga kaluluwa ng mga yumaong tao ay madalas na nagtatago sa loob ng mga punong ito, lalo na kung ang kaluluwa ay hindi pa nakakahanap ng kapayapaan. Kaya naman ang presensya ng mga puno ng balete sa lugar ay lalong nagpapalakas sa paniniwala na ang Balete Drive ay isang lugar na puno ng hindi nakikitang mga nilalang. Sa loob ng maraming taon, iba't ibang mananaliksik at paranormal investigators ang nagsagawa ng mga ekspedisyon sa Balete Drive upang suriin ang mga ulat tungkol sa White Lady. Gamit ang mga espesyal na kagamitan tulad ng electromagnetic field detectors, infrared cameras at audio recorders,
sinubukan nilang makuha ang anumang ebidensya ng paranormal na aktibidad sa lugar. Marami sa kanila ang nag-ulat ng kakaibang mga karanasan tulad ng biglaang pagbaba ng temperatura, hindi maipaliwanag na ingay at mga ilaw na kumikislap ng walang dahilan. Ilang investigators ang nagsabi na nakakuha sila ng mga larawan at audio recordings na nagpapakita ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Gayunpaman, hindi lahat ng natuklasan ay malinaw na nagpapatunay ng pagkakaroon ng multo. Ang ilan sa mga resulta ay maaaring ipaliwanag ng agham, ngunit ang iba ay nananatiling misteryoso at hindi masagot ng modernong teknolohiya hanggang ngayon. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano nakaapekto ang alamat ng White Lady sa mga taong nakatira at nagtatrabaho sa paligid ng Balete Drive. Para sa maraming residente, ang kwentong ito ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ilang mga negosyo ang sinasamantala ang katanyagan ng lugar tulad ng mga tindahan at kainan na gumagamit ng tema ng multo upang makaakit ng mga bisita at turista. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya sa ganitong sitwasyon. Maraming residente ang nagsasabi na nahihirapan sila dahil sa mga taong nagtitipon sa gabi upang hanapin ang White Lady na nagdudulot ng ingay at kaguluhan sa kanilang komunidad. Kahit natakot ang nararamdaman ng ilan, tinatrato nila ang kwento ng may paggalang, lalo na ang mga naniniwala sa espiritual na kahulugan nito. Para sa kanila, ang White Lady ay hindi lamang isang alamat kundi isang paalala ng mga nakaraang trahedya sa lugar. Sa panahon ngayon, ang kwento ng White Lady ng Balete Drive ay hindi na limitado sa mga personal na salaysay lamang. Dahil sa social media at internet, ang alamat na ito ay naging mas laganap at mas malakas kaysa dati. Sa Facebook, YouTube at TikTok, libo-libong mga kwento, larawan at video ang naipost ng mga taong nagsasabing nakita nila ang White Lady sa Balete Drive. Maraming viral na content ang lumabas, kung saan ang ilang mga video ay nagpapakita ng isang maputing anino o figura sa gilid ng daan sa gabi. Kahit na marami sa mga ito ay pinagtatalunan kung tunay o gawa-gawa lamang, patuloy na kumakalat ang mga ito sa buong internet. Ang teknolohiya ay nagbigay ng bagong buhay sa alamat na nagpapalakas ng interes ng mga tao, lalo na ng kabataang henerasyon, sa misteryosong kwento ng White Lady ng Balete Drive. Ngayon naman, pag-usapan natin ang debate sa pagitan ng mga naniniwala at hindi naniniwala sa White Lady ng Balete Drive. Maraming skeptiko ang nagsasabi na ang mga karanasang ito ay may siyentipikong paliwanag. Ayon sa mga eksperto, ang optical illusions ay maaaring mangyari kapag ang liwanag ng mga sasakyan ay tumama sa mga sanga ng puno ng balete na lumilikha ng anino na kahawig ng isang tao. Bukod dito, ang pagod na isip o sleep deprivation ay isang malaking salik, lalo na para sa mga taxi driver na nagtatrabaho sa hating gabi. Kapag pagod na ang utak, maaari itong lumikha ng mga imahe na hindi talaga naroon, isang phenomenon na tinatawag na hypnagogic hallucination. Ang matinding stress at takot ay maaari ring magdulot ng maling interpretasyon ng mga ordinaryong bagay. Kaya naman ang tanong ay nananatili. Natural na phenomenon ba ito o may mas malalim na katotohanan sa likod ng mga kwentong ito? Hindi lamang mga ordinaryong mamamayan ang nagsabi na nakaranas ng kakaibang bagay sa Balete Drive. Ilang kilalang personalidad at mamamahayag sa Pilipinas ay bukas na nagbahagi ng kanilang sariling mga karanasan sa lugar. Isang kilalang broadcaster ang nagsabi na habang nagmamaneho siya ng mag-iisang hating gabi sa Balete Drive, biglang lumabas ang isang maputlang babae sa harap ng kanyang sasakyan. Ngunit nang huminto siya, wala na itong bakas. Gayon din, isang sikat na manunulat ang nagkuwento na naramdaman niya ang isang malamig na hangin at isang presensya sa loob ng kanyang sasakyan habang dumadaan sa kalye. Ang mga patotoong ito,
mula sa mga kilala at kapani-paniwalang tao ay nagbigay ng mas malalim na kredibilidad sa alamat ng White Lady. Dahil dito, lalo pang lumago ang interes ng publiko at ang Balete Drive ay naging isang lugar na patuloy na pinag-uusapan at pinupuntahan ng mga naghahanap ng katotohanan sa likod ng nakakatakot na kwentong ito. At dito na tayo nakarating sa katapusan ng ating kwento tungkol sa White Lady ng Balete Drive. Mula sa mga patutuo ng mga taxi driver, hanggang sa mga viral na kwento sa social media at mga pagsisiyasat ng mga paranormal investigators, isa lang ang nananatiling katanungan. Totoo ba ang White Lady? Ang alamat na ito ay hindi lamang isang simpleng kwentong bayan, ito ay salamin ng ating kultura, ng ating mga takot, at ng ating malalim na paniniwala bilang mga Pilipino. Ang White Lady ay naging bahagi na ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa na mayaman sa mga kwento at tradisyon. Ngunit sa huli, ikaw ang magpapasya. Naniniwala ka ba sa White Lady ng Balete Drive? At ang pinakamahalagang tanong, handa ka na bang dumaan sa Balete Drive sa hating gabi? Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento.